May mga lalaking nagtatanong araw-araw, gusto ba talaga niya ako? Tinititigan nila ang cellphone, binibilang ang oras bago mag-reply. Pinabasa ang bawat emoji, bawat tuldok, bawat scene. Pero ang tanong ko sa'yo, kailangan mo ba talagang mag-isip ng sobra kung gusto ka niya talaga? Dahil kapag gusto ka ng isang babae, hindi ka nalilito, hindi ka kinakabahan, hindi ka umiikot sa tanong kung sapat ka ba. Ang totoo, hindi ka niya pinapahirapan. Ang gusto lang ng ego mo, drama, makinig kang mabuti. Hindi ito listahan ng signs. Ito ay pag-unawa sa kilos ng isang babaeng tahimik pero sigurado. Bago natin simulan, nais kong magpasalamat sa mga loyal kong subscribers sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga bagong content. Kung bago ka sa channel ko, comment mo na kung taga saan ka. Ang sakit na hindi pinag-uusapan ng maraming lalaki ay ito. Yung pakiramdam na ikaw lang ang interesado. Ikaw ang unang nagchat-chat. Ikaw ang huling nag-good night. Ikaw ang nagbubuhat ng usapan. At kapag bigla siyang naging malamig, sisihin mo ang sarili mo. May mali ba sa akin? Hindi ba ako sapat? Pero hindi ito tungkol sa kung gaano ka ka-effort. Hindi rin ito tungkol sa galing mong magsalita. Ito ay tungkol sa kung gaano siya ka-invested. At ang masakit, maraming lalaki ang hindi nasasaktan dahil iniwan sila. Nasasaktan sila dahil umasa sila sa maling senyales. Bakit ba tayo nahuhumaling sa tanong kung gusto tayo ng babae? Dahil sa loob-loob natin, may takot tayong ayaw aminin. Takot tayong hindi piliin. Takot tayong hindi mahalaga. Takot tayong palaging pang-opsyon lang. Kaya kahit maliit na atensyon, pinapalaki natin sa isip. Kahit konting lambing, ginagawa nating pag-asa. Pero ang stoic na lalaki, hindi umaasa sa malabong kilos. Umaasa siya sa malinaw na aksyon. May isang simpleng prinsipyo ang stoicism. Ang totoo ay hindi kailanman nagtatago. Ang gusto ay hindi kailanman nagdadalawang isip. Kapag gusto ka ng isang babae talaga, Hindi niya kailangan ng strategy. hindi niya kailangan ng laro. Natural siyang gumagalaw papalapit, hindi palayo. Hindi dahil desperado siya, kundi dahil payapa siya sa desisyon niya. Narito ang unang ginagawa ng babae kapag gusto ka niya talaga, at madalas hindi ito napapansin ng mga lalaki. Una, binibigyan ka niya ng puwang sa mundo niya, hindi lang oras, hindi lang chat, kundi access. Ikinukwento niya ang araw niya kahit walang dahilan. Binabanggit niya ang mga bagay na mahalaga sa kanya. Hindi kanya tinatrato bilang panandaliang kausap. Kapag gusto ka niya, hindi ka lang pampalipas oras. Ginagawa kanyang bahagi ng buhay niya. At hindi mo kailangang ipilit ito, kusang ibinibigay. Pangalawa, hindi kanya pinapahula. Kapag gusto ka ng babae, hindi kanya pinapahirapan sa tanong na, anong ibig sabihin nito? Hindi siya pabago-bago ng trato. Hindi siya mainit ngayon, malamig bukas. Consistency ang wika ng tunay na interes. Kung interesado siya ngayon, interesado siya bukas. Hindi kanya pinapakain ng kalituhan. Pangatlo, nakikinig siya sa hindi mo sinasabi. Kapag gusto ka niya, napapansin niya ang mga maliliit. Kapag tahimik ka, nagtatanong siya. Kapag pagod ka, mararamdaman niya. Hindi dahil psychic siya, kundi dahil may pakialam siya. Ang babaeng gusto ka talaga, hindi lang naririnig ang salita mo. Naririnig niya ang katahimikan mo. Mag-ingat ka rito. Ang ego ng lalaki ay gustong maniwala na kailangan ko lang galingan mapapamahal ko siya. Pero hindi mo trabaho ang kumbinsihin ng isang taong hindi sigurado. Ang tunay na interes ay hindi hinihingi, hindi hinahabol, hindi ipinagmamakaawa. Kapag pinilit mo, baka makuha mo ang atensyon, pero hindi ang respeto. At walang babaeng tunay na nahuhulog sa lalaking walang respeto sa sarili niya. Kapag naintindihan mo ito, nagbabago ang galaw mo. Hindi ka na nag-overthink. Hindi ka na nagmamakaawa. Hindi ka na umaasa sa kaunting atensyon. Tahimik kang nagiging mapili. Hindi dahil mayabang ka, kundi dahil alam mo ang halaga mo. At doon nagsisimula ang tunay na atraksyon. Sa lalaking hindi natatakot mawala ang hindi sigurado. May mga babaeng marunong magpaasa. May mga babaeng marunong magparamdam. At may mga babaeng marunong magpaniwala. Pero ang babaeng gusto ka talaga, hindi kailangang magpakitang gilas. Hindi siya maingay. Hindi siya dramatic. Hindi siya pabago-bago ng emosyon para lang manatili ka. May direksyon ang kilos niya. At kapag marunong kang tumahimik at magmasid, makikita mo iyon ng malinaw. Hindi sa mga salitang sinasabi niya, kundi sa mga bagay na hindi niya kailangang ipaliwanag. Ang sakit na hindi agad nare-realize ng lalaki ay ito. Ang dahan-dahang pagkaubos ng sarili sa kakahintay. Hindi ito yung biglang iniwan ka. Hindi ito yung malinaw na tinanggihan ka. Ito yung araw-araw kang nariyan, pero parang wala ka pa rin.
Ikaw yung laging handa. Ikaw yung laging may oras. Ikaw yung laging umiintindi. Pero sa tuwing tatanungin mo ang sarili mo kung saan ka lulugar, wala kang malinaw na sagot. At mas masakit pa ron, tinuruan mo ang sarili mong tanggapin ang kakulangan dahil lang may konting lambing na ibinibigay. Ito ang klase ng sakit na tahimik. Walang eksena, walang sigawan. Pero araw-araw, unti-unting binabawasan ang respeto mo sa sarili mo. Bakit ka kumakapit kahit malinaw na malabo? Dahil umaasa ka hindi sa kanya, kundi sa bersyon niya sa isip mo. Yung babaeng kaya sanang magmahal. Yung babaeng baka balang araw maging sigurado. Yung babaeng kapag okay na ang lahat. Pero ang stoic na katotohanan ay ito. Hindi mo pwedeng mahalin ang potensyal habang sinasaktan ka ng realidad. Kapag gusto ka ng babae, hindi kanya pinaparamdam na kailangan mong maghintay ng tamang timing. Hindi kanya hinahawakan sa baka. May tahimik na aral ang stoicism na bihirang tinatanggap ng ego ng lalaki. Ang hindi pumipili sa iyo araw-araw ay hindi ka pinili kailanman. Ang pagmamahal ay hindi lottery. Hindi ito tsamba, hindi ito swerte. Ito ay desisyon. At kapag gusto ka ng babae talaga, may tapang siyang ipakita iyon. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil malinaw siya sa sarili niya. Ngayon pakinggan mo ito ng mabuti. Hindi ito checklist. Hindi ito technique. Ito ay pagmamasid. Pang-apat, hindi kanya ginagawang rebound. Ang babaeng gusto ka talaga, hindi ka nakaabang lang kapag wala na siyang ibang option. Hindi kanya kinakausap lang kapag bored siya. Hindi kanya hinahanap lang kapag kailangan niya ng validation. May consistency sa presensya niya. May respeto sa oras mo. Kapag gusto ka niya, hindi ka pang feel ng emotional gap. Ikaw ang pinipili niyang kausap kahit hindi siya malungkot, kahit hindi siya nangangailangan, kahit walang kapalit. Panglima, hindi ka niya tinutulak para lang habulin mo siya. May malaking pagkakaiba ang mystery sa manipulation. Ang babaeng gusto ka, hindi ka sinusubok kung hanggang saan ka hahabol. Hindi siya biglang mawawala para makita kung magpapanik ka. Hindi siya magiging malamig para lang sukatin yung attachment mo. Dahil ang babaeng may malinaw na damdamin, hindi naglalaro ng emosyon ng taong mahalaga sa kanya. Pang-anim, may tapang siyang ipakita ang tunay niyang sarili sa'yo. Kapag gusto ka ng babae talaga, hindi siya laging okay. May mga araw na tahimik siya, may mga araw na pagod siya, may mga araw na hindi siya charming, at hindi niya iyon tinatago sa'yo. Hindi dahil gusto niyang mabigatan ka, kundi dahil pakiramdam niya, ligtas siyang maging totoo sa'yo. Ang tunay na koneksyon ay hindi laging masaya, pero palaging totoo. Pang-pito, hindi ka niya minamadali pero hindi ka rin niya pinapahintay ng walang hanggan. Ito ang subtle pero malakas na senyales. Ang babaeng gusto ka talaga, ay hindi ka pinipressure, pero hindi rin siya nagbibigay ng maling pag-asa. May natural na usad, may direksyon, may patutunguhan. Hindi mo nararamdaman na naka-freeze ang relasyon. Hindi ka rin natatakot magtanong kung saan kayo papunta dahil alam mong hindi siya tatakbo sa katotohanan. Dito nadadapa ang maraming lalaki. Iniisip nila, baka kailangan ko lang maging mas pasensyoso. Baka kailangan ko lang maghintay. Baka ganito lang talaga siya. Pero ang totoo, hindi lahat ng kailangan ng oras ay pagmamahal. May mga bagay na malinaw kahit maaga pa, at may mga bagay na kahit patagalin mo, hindi pa rin magiging totoo. Kapag lagi mong iniintindi ang kakulangan ng iba, habang inuubos ang sarili mo, hindi ka mabait. Wala ka lang hangganan. At walang babaeng tunay na nirerespeto, ang lalaking hindi marunong rumespeto sa sarili niya. Kapag naunawaan mo ito, hindi ka na naghahabol. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil may halaga ka. Nagiging kalmado ka, hindi ka reactive, hindi ka desperado sa sagot. At kapag nakita mong hindi malinaw ang kilos niya, hindi ka nagagalit, hindi ka nagmamakaawa, tahimik kang umaatras, na may buo pang dignidad. Ito ang lakas ng stoic na lalaki. Kaya niyang umalis ng walang ingay kapag alam niyang hindi siya pinipili. May mga lalaking naniniwala na ang pagmamahal ay kailangang ipaglaban. Na kapag hindi ka nahirapan, hindi raw totoo. Na kapag walang sakit, walang lalim. Pero pakinggan mo ito ng mabuti. Ang babaeng gusto ka talaga, hindi ka inuubos bago ka piliin. Hindi ka niya pinapahirapan para patunayan ang halaga mo. Hindi ka niya ginuguluhan para lang manatili ka. Hindi ka niya sinusubok para lang makita kung gaano ka katatag. Ang pagmamahal na totoo, hindi palaging masaya, pero palaging payapa. Ang pinakamasakit na katotohanan para sa maraming lalaki ay ito. Hindi sila nasaktan dahil iniwan sila. Nasaktan sila dahil masyado silang nagtiwala sa maling laban.
Ipinaglaban nila ang babaeng hindi naman humihingi ng laban. Nagtiis sila sa relasyon na walang malinaw na direksyon. Nagpakatatag sila sa sitwasyong hindi naman kailanman para sa kanila. At ang tanong na bumabalik gabi-gabi, kung gusto niya talaga ako, bakit pakiramdam ko mag-isa ako? Kumakapit ka hindi dahil mahal ka, kundi dahil ayaw mong tanggapin na hindi ka pinili. Mas madaling umasa kaysa harapin ang katahimikan. Mas madaling maghintay kaysa aminin na tapos na. Ito ang attachment na binabalaan ng Stoicism. Yung pagkapit sa ideya ng pag-ibig, kahit malinaw na wala na ang respeto, may isang tahimik ngunit matalim na aral ang Stoicism. Kung kailangan mong ipaglaban ang pwesto mo sa puso ng isang tao, hindi iyon ang pwesto para sa'yo. Ang pagmamahal ay hindi kompetisyon, hindi ito pagsusulit, hindi ito survival game. Ito ay kusang pagpili. At ang babaeng gusto ka talaga, hindi ka pinaparamdam na kailangan mong patunayan ang sarili mo araw-araw. Ito na ang pinakahuli at pinakasiguradong ginagawa ng babae. Kapag gusto ka niya talaga, hindi ito maingay, hindi ito dramatic, pero hindi ito kailanman nagsisinungaling. Pangwalo, pinapayapa ka ng presensya niya. Kapag gusto ka ng babae talaga, hindi ka kinakabahan sa katahimikan. Hindi ka natatakot sa late reply. Hindi ka nagdududa sa bawat kilos. Kapag kasama mo siya, kahit sa usapan lang, humuhupa ang ingay sa loob mo. Hindi dahil perfect siya, kundi dahil malinaw siya. Ang babaeng gusto ka, hindi ka ginagawang anxious version ng sarili mo. Pangsyam. Hindi ka niya pinipilit maging ibang tao. Hindi mo kailangang magpaka-alpha. Hindi mo kailangang magpanggap na laging malakas. Hindi mo kailangang itago ang pagod mo. Kapag gusto ka niya talaga, hindi niya inaayos ang personalidad mo para umangkop sa kanya. Tinatanggap ka niya bilang tao, hindi bilang proyekto, pang-sampo. May consistency kahit walang kontrol. Ito ang pinaka-importante. Hindi ka niya minamahal lang kapag may access ka. Hindi lang kapag may attention ka. Hindi lang kapag ikaw ang nagbibigay. Kapag gusto ka niya, pareho ang trato niya kahit wala kang hawak. Hindi ka niya tinatakot ng pagkawala. Hindi ka niya kinokontrol gamit ang katahimikan. Dito nagkakamali ang maraming lalaki. Iniisip nila na ang pagmamahal ay nasusukat sa hirap, na kung hindi ka nasaktan hindi raw totoo. Pero ang totoo, ang sakit ay hindi sukatan ng lalim, ang kapayapaan ang sukatan ng katotohanan. Kung palagi kang nag-a-adjust, palagi kang nag-aantay, palagi kang nagdududa, tanungin mo ang sarili mo, ito ba ay pagmamahal o takot lang na mag-isa? Kapag naabot mo ang puntong ito ng pag-unawa, nagbabago ka, hindi ka na humahabol, hindi ka na nagmamakaawa, hindi ka na nag-overanalyze, hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil pinili mo na ang sarili mo. At ang lalaking pinipili ang sarili niya, nagiging tahimik na malakas. Hindi siya naghahabol ng pagmamahal, hinahayaan niyang lumapit ang tamang tao. Tandaan mo, hindi mo kailangang ipaglaban ang babaeng gusto ka talaga. Ramdam mo iyon. Kung may isang linya sa buong video na tumatak sa'yo, comment mo sa baba kung alin yun. At kung handa ka ng maging lalaking hindi na pumapayag sa kalahating pagmamahal, mag-subscribe ka, hindi para sa ingay, kundi para sa katahimikang may direksyon. Ang babaeng gusto ka talaga ay hindi kailangang hulaan, at ang lalaking may stoic na puso, hindi kailanman pumipili ng kalituhan. Salamat sa panunood.